Siya si Sebastian Zimmerman Duterte o mas kilala sa tawag na Baste Duterte. Siya ay pinanganak noong November 3, 1987 sa Davao City dito sa Pilipinas. Siya ang bunsong anak na lalaki ni 16th President and Davao City Mayor Rodrigo Duterte at ang kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman. Si Baste ay nakakuha ng kanyang high school diploma sa San Beda College sa Manila. Siya ay kumuha ng legal management sa parehong college sa loob ng isang taon bago bumalik sa Davao, kung saan siya ay kumuha ng political science sa Ateneo de Davao University. Siya ay initially na na-offeran ng kanyang ama na tumakbo para sa Davao City Councilor noong 2013 at naging representative noong 2016, ngunit ito ay kanyang ni-decline. Si Baste ay isang surfer at palaging nagpo-post ng kanyang mga litrato patungkol sa surfing. Siya ay nag-launch ng kanyang sariling reality travel show na Lakbay sa TV5 noong 2017. Siya rin ay ang host ng podcast na Basta Davaoenyo simula ito ay na-launch noong 2024. Although hindi pa naikasal, si Baste ay may 3 anak. 2 dito ay mula sa kanyang long-time live-in partner. Si Baste ay tumakbo bilang Vice Mayor ng Davao City kasama ang kanyang kapatid na namuno din bilang mayor na ngayon ay si VP Sara. Sila ay naging running mate sa ilalim ng hugpong ng pagbabago tickets. Ang magkakapatid ay nanalo sa eleksyon. Si Baste ay na-appoint bilang acting mayor sa city 2 beses, mula July 19 hanggang September 17, 2019 at mula September 28 hanggang October 5, 2020. Si Baste ay tumakbo bilang mayor bilang substitute ng kanyang kapatid na kalaunan ay tumakbo bilang vice president. Kalaunan, siya ay nanalo sa landslide victory at bumalik sa opisina noong June 30, 2022. Sa kanyang panunungkulan bilang mayor ng Davao City, si Baste Duterte ang nangasiwa sa advanced digitalization, economic development, and community engagement. Ang kanyang administrasyon ang nag-introduce ng Electronic Business One-Stop Shop o eBOS sa streamlined business permits at naka-attract ng mahigit 1 billion pesos sa investments noong 2023. Ang tourism sa kanilang lugar ay tumaas din na may 1.3 million arrivals. Key infrastructure projects kasama na ang Davao Public Transport Modernization Project at ang new waste-to-energy plant na na-initiate. Si Mayor Baste ay kasali sa Marcos Duterte RIPT during the 2024 constitutional reform attempts sa Philippines. Noong January 28, 2024, siya ay nag-attend ng Hakbang ng Maisog Prayer Rally na ginanap sa Davao City kasama ang kanyang ama na si PRRD at ang kanyang kapatid na si BP Sara, oppose sa Marcos Administration's Bagong Pilipinas Rally sa Manila na sinusuportahan ng constitutional reforms. Sa political forum sa parehong araw, tinanong niya at sinabihan si BBM na mag-resign, sinabihan sa kanyang laziness and incompetence. Noong September 5, 2024, si Mayor Baste Duterte ay sumali sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP, party chaired by kanyang ama na si PRRD bilang new member at executive vice chairperson, kung saan dito ay kalaunan ding inanunsyo na siya ay tatakbo bilang vice mayor ulit sa 2025, kung saan dito ay running mate niya ang kanyang ama na tatakbo bilang mayor. Kasunod nito ay ang pag-aresto sa kanyang ama noong March 2025. Kinondena ni Mayor Baste Duterte ang aksyon na ito bilang political maneuver ng Marcos administration at nag-file ng petition sa Supreme Court kasama ang kanyang kapatid para makakita ng immediate release ng kanilang ama. Sinasabi niyang labag sa batas ang pag-aresto sa kanyang ama. Detention violated national sovereignty at due process. Si Baste Duterte ay na-elect bilang Vice Mayor sa Davao City ngayong 2025. Ngunit
Sa simula ng kanyang term ngayong June 30, 2025, siya ay nag-served bilang acting mayor habang ang kanyang ama na si PRRD ay hindi pa nakapag-oath sa office bilang duly elected city mayor dahil sa kanyang detention sa The Hague sa Netherlands. Kaya naman dahil dito, ang kanyang pamangkin na ang 1st District Councilor na si Rodrigo Rigo Duterte II ang nag-served bilang Vice Mayor. Ngayong July 20, 2025, si Acting Mayor Baste Duterte sa kanyang Basta Dabawenyo podcast ay nag-challenge sa Philippine National Police Chief Nicolas Torre III na gumanap na significant role sa pag-aresto ng kanilang ama na si PRRD. Ni-challenge niya ito para sa isang fist fight o boxing match para makalikom ng funds para sa mga naapektuhan ng bagyo. Pero ang acting mayor ay nag-set ng condition kay Torre na kausapin si PBBM na magmandato ng hair follicle drug test para sa lahat ng elected officials kasali siya. Tinanggap naman ni General Torre ang hamon at kinumpirma na ang kanilang charity boxing match ay magaganap noong July 27 Sunday sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila. Ngunit ang acting mayor ay lumipad pa Singapore noong July 25 para sa kanyang personal trip hanggang July 29. Ayon sa kanya, nakaplano na ang kanyang biyahe bago pa man ang kanilang match at ang kanyang travel clearance ay na-approved ni DILG Secretary John Vic Remulla noong July 20. At noong Sunday, July 27, si General Torre ay nadeklarang winner by fault sa match pagkatapos na mabigong umattend o pumunta si Acting Mayor Baste Duterte. Ayon kay Mayor Baste, sa Martes pa raw siya available. Ayon kay PNP Chief Torre, siya ay nadismaya daw sa hindi pagsipot ni Baste sa kanilang fight. Ayon sa mga local residents ng Davao, maganda ang pamumuno ni Mayor Baste sa Davao City simula siya ay umupo bilang Vice Mayor at ngayon ay Mayor ng syudad. Marami sa mga netizens ang nagtatanong ngayon kung gaano nga ba kayaman o magkano nga ba ang estimated net worth na isang Mayor Sebastian Duterte. Noong ni-search ko ang net worth ni Mayor Baste, lumabas sa result ay ang peopleia.com. Noong 2022, 1.1 million ang kanyang net worth. Noong 2023, 1.3 million naman. Noong 2024 ay umabot ito sa 1.4 million. Hindi naman sinabi kung nasa peso o dollar ang net worth nito. Pero kung nasa 1.4 million pesos ang kanyang net worth, hindi naman ganon kalakihan. Maaaring hindi lang talaga siguro corrupt si Mayor Baste Duterte. Ikaw, bilang isang basher o supporter niya, naniniwala ka bang nasa 1.4 million pesos lamang ang kanyang estimated net worth? O mas mahigit pa ito sa nasabi? Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks for watching!